Very last problem about turbine naman para may variety. So, sabi na dito sa problem, 600 mm pipe daw shown in figure conducts water from reservoir A to a pressure turbine which discharges through another 600 mm pipe. Uy, 600 mm pipe lahat. Mas madali to. The loss of head from A to 1 is 5 times the velocity head in the pipe, and the loss of head from 2 to B is 0.2 times the velocity head in the pipe. The discharge is 700 liters per second. What power being given up by the water to the turbine, and what are the pressure heads at 1 and 2? So, ano bang ibig sabihin niya sa being given up by the water to the turbine? So, binibigyan daw ng water yung turbine ng lakas. Ano yun? Binibigyan daw ng water yung turbine ng kuryente. Habang gumagalaw si water, kino-convert ni turbine yun into electricity para gamitin ng mga tao. So yung output niya, yung input, yun ang pinakamahalaga sa turbine kasi ang purpose talaga ng turbine ay nanghihigot ng kuryente para gamitin ng mga tao. Yung output naman, yun lang yung side effect. Output is yun yung anong nangyari na sa tubig after ng turbine. Di ba? Bumagal. So, yun yung pinroduce niyang effect, side effect nung nag-electric fan siya sa loob. So, siyempre, bumabagal ang tubig pag ganun, di ba? So, isulat na lang natin muna yung discharge. Sabi na dito, ang discharge. Discharge ay 700 liters per second or i-convert natin maging 0.7 meter cube per second. Tapos other given pa, alam natin na yung HL Siyempre, sabi na dito, 0.2 times the velocity head in the pipe. In the pipe, ang ibig sabihin niya, the pipe. Yun yung pipe sa 0.2. Okay? Di ba? Parehas din naman ang diameter din nila eh. Yung diameter ng pipe, 1 tapos 2 ay 600. Next, ano ba? Meron ba tayong kulang? Hahanapin na daw natin ang power or input ng turbine at saka yung pressure heads sa 1 and 2. Turbine, baling input, hindi pala natin alam si HT, ano? So, kailangan pa rin pala natin isolve si Bernoulli's equation. So, right? Bernoulli's energy equation at practical ba kung ilahat ko na? Walang binigay na head loss. A1 by 1 ko na lang. At A to 1. Loss ng A to 1. So si CA, ano ba yung datum natin? Yung datum natin, kung titingnan natin sa drawing, datum dito ay obviously dito sa point B. Kasi yung elevation niya ay 0. Kaya yung point B, wala. Pero yung ZA natin, 60 meters. Yung PA natin ay wala. Walang pressure sa water surface. Walang velocity din sa water surface. Yung Z1 naman, 4.5 meters daw. Tapos si pressure 1, wala. Yun yung hinahanap na isa. Tapos velocity 1.
makukuha natin yan. So, alam natin na 0.7 yung discharge. Equal natin na sa velocity 1 times A1. Yung velocity 1, no, hindi natin alam. Tapos, pi for 0.6 kasi 600 mm yung cross-section diameter. Tapos, isolate V1. 2.475 meter per second. Ano pa ba? So, bali yun na lang ilagay ko dito 4757 squared 2 times gravitational acceleration plus HL821 HL821 5 times the 2.4757 squared and then 2 times 9.81 526.0678 kilopascal. And then, ano nang next? From ano na? .5 pa rin elevation niyan. Tapos yung P2 ay hindi natin alam. And then yung V2 naman, given ba? Hindi. Basta, solve na lang natin. Alam natin na 0.7 yung discharge. Kaya, ito, 0.6 pa rin. Uy! O nga pala. Since parehas ang diameter, parehas din magiging equal din yan. Kaya yung velocity 1 equals daw sa velocity 2. 2.4757. 4757 meter per second. 2.4757 squared to 9.81 equals yung ZB na 0. Kasi yun ang datum natin, B. And then plus yung PB, walang pressure sa water surface. Wala din velocity sa water surface. Tapos yung HL at 2 to B. Yun yung 0.2 times, alam mo na, 0.2 times velocity of 2 to 9.81. Okay, so natitira natin na unknown P2 na. Ano yun, suction? So negative 46.5966 kilopascal. Wala eh. Sinop ko talaga. Ganyan talaga. And after that, kukunin na daw natin si HT. Paano na yun? Plus HL na total plus HT. Yung HL na total natin, HL 1 to A plus HL B2 ay 2 to B. ZA, ano yung elevation natin sa A ulit? 60. Tapos si pressure sa A, wala din yan. Tapos ZB, dito na yung nagmula, so wala din yan. And so, yung plus niya, i-auto-compute ko na lang yan. Yung sum ng dalawang head loss
1.62 plus HT. Tapos yung input, para maging watts, tapos yun, wala eh. Nakumpit ko. Ganyan talaga kalaki. Try ko ulit. Talagang malaki. Yan. Check ko lang kung tama. Uy, tama oh. So 537.35. Tapos yung pressure ay hindi na sinamarize yung pressure. Hindi na di-divide sa pressure head lang kinuha niya, hindi na inano yung pressure. So bali ito na yung example. Kung ito i-multiply mo to sa mga 9.81 kN meter cube, makukuha mo rin yung sagot. So gano'n lang. Ganyan naman ang turbine.